narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay nasa Cebu pa rin si Kalingap Edu at Ate Viancy. Ito na nga ang kanilang last day doon dahil uuwi na sila pagkatapos ng kanilang 3 araw na bakasyon doon sa Cebu. Talaga namang napaka-unforgettable ng experience nila doon dahil marami silang mga bagay na doon lamang nila naranasan. Katulad na lang ng pagdating nila doon sa airport ay binumog talaga sila ng napakarami nilang mga supporters. At dahil doon ay talaga namang hindi nila makakalimutan ang kanilang Cebu trip. Bukod dito ay marami din silang mga ginawang activities na talagang makikita ninyo sa ating mga nakaraang video. Kaya naman pagkatapos ng mga ito ay pagod na pagod talaga ang dalawa. Papasok ko na nga ako eh. Pero tagaan ko pa muna. Salamat po. Dahil sa inyo, nararanasan ko yung mga ganitong kung nangyayari po kayo. Hindi naman sa akin yun eh. Sa Malarabs at sa ibang mga sponsor ang naganto na nagmamahal sa'yo. Siyempre, isa na ako pero iba yun. Ano nga po, thank you pa din. Oo. Sana susunod. Makapag-travel naman tayo. Kahit yung tayo ng dalawa. Yun na yung pag-ready ka na. Pag okay na. Pag okay ka na. Tagal pa pong panahon yun. Sa kanilang pag-uusap ay napag-usapan nila ang pagniligaw ni Kalingap Edu kay Ate Viancy. Sabi nga ni Kalingap Edu na baka medyo pasuko na daw siya, ngunit hindi niya daw talaga ito susukuan dahil alam niya sa sarili niya na kaya niyang panindigan ang kanyang nararamdaman para kay Ate Viancy at talagang maghihintay daw siya kahit gaano pa katagal. Nagpasalamat naman si Viancy sa kanya dahil napakalaking blessings ni Kalingap Edu at marami ang mga biyaya na dumaan sa kanyang buhay simula nang dumating ang binata sa kanya. Kaya naman nagpasalamat siya dahil kung wala daw si Kalingap Edu ay walang mga nangyayaring ganito sa kanyang buhay. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu na ang lahat ng ito ay dahil din naman sa kanya dahil marami nagmamahal sa kanya. Yun na yung pag-ready ka na. Pag okay na. Pag okay ka na. Tagal pa pong panahon yun. Pero posible. Ewan ko po. Daya mo ah. Sabi mo, pagka okay na, paghanda ka na, grabe. Papayagan pa ako nila mga. Magpapaalam naman tayo ng maayos eh. Mabait man pati si mama sa akin. Papayag yun. Malakas tayo dun. Malakas tayo dun. Pagod. Gusto mo sumandal sa balikat ko? Pwede naman. Wala pa naman order natin. Maghihintay na talaga si Kalingap Edu kahit gaano pa man katagal ang kanyang paghihintay dahil gustong gusto niya talaga si Ate Viancy. At sabi naman ni Ate Viancy na kung may hintay daw siya ni Kalingap Edu ay mas maganda, ngunit nasa desisyon pa rin ito ng kanyang magulang kung papayagan siya o hindi. Sabi naman ni Kalingap Edu na papayagan daw talaga si Ate Viancy dahil close na daw sila ng mama nito at papa. Kaya naman siguro papayagan naman daw siya na manligaw at kung papala rin ay maging sila nga ni Ate Viancy.
malaki daw talaga ang chance na maging sila dahil makikita naman natin na parang nagkakadevelopan na nga talaga ang dalawa. Hindi na lamang si Kalingap Edu ang may gusto kay Ate Fiancee dahil si Ate Fiancee ay parang nahuhulog na rin. Sige na, please. Pakiligin mo naman ako. Kahit isa lang. Para naman mabuhayan ako dito. Hinang-hina na ako. Fiancee. Hinakuyaban. Okay lang yan. Mabilis lang naman eh. Hindi naman. Mga 10 seconds lang. Pagbigyan mo na muna ako. Para kumarinig sa'yo. I-comfort ka. Sige na. Dahil nga sa pagod ng dalawa ay may naisip si Kalingap Edu na gawin. Sabi niya ay kung pwede ay sumandal muna si Ate Fiancee sa kanyang mga balikat para naman mawala din ang kanyang pagod at antok. Sabi naman ni Ate Fiancee ay nakakahiya dahil marami daw nanonood sa kanila, lalong-lalo na ang Kalingap team at si Kalingap Val Santos Matubang. Sabi naman ni Kalingap Edu na okay lamang daw yon dahil wala din naman daw talaga silang ginagawang masama. Magpapahinga lamang naman daw si Ate Fiancee sa kanyang balikat. Maya-maya ay nag-isip na nga si Ate Fiancee ngunit hindi niya rin talaga natiis ang hinihingi ni Kalingap Edu at maya-maya ay sumandal na nga ito sa balikat ni Kalingap Edu kaya naman kinilig ang mga viewers sa kanila. Puro ang view dyan. No? Nakakahiya. Sarap ng simulan. Sa balikat lang. Hindi ko makakalimutan yung mga experience ko. Ako rin. Lahat ng to. Patak sa utak ko. Pati sa puso ko. Sana ikaw rin. Oh, ito na pala yung pagkain, no? Tara, kain tayo. They will let you down, so we better stick together. Let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna Medyo nahihiya nga si Ate Fiancee sa kanyang pagsandal sa balikat ni Kalingap Edu. Ngunit kita naman natin ang kanyang pamumula at parang masaya din naman siya sa kanyang ginawa. Dahil minsan na nga lang sila magkatabi ni Kalingap Edu at magkaroon ng time. Pagkatapos nito ay kumain na nga sila dahil dumating na pagkain. Grabe talaga ang kanilang Cebu trip. Napakarami nilang pinuntahan, mga na-experience na talaga namang hindi nila makakalimutan. Sana nga ay masundan pa ang mga ganitong trip dahil napakasaya nilang panoorin at sana mas marami pa mga sponsor ang magmahal sa kanila at magbigay ng tulong para sa kanilang mga trip. Dahil deserve din naman talaga nila ang mga ito. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancee, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancee. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita, mahal.